Bakit kasi ang aga namang mag-anunsyo ng aktor na si Philip Salvador, nakakandidato siyang senador para sa 2025 midterm elections? Nung ika-19 ng Abril niya ito inanunsyo, nang tanggapin niya ang alok ng PDP Laban Political Party. Ang longtime friend niyang si Senador Bongo raw ang naglapit sa kanya kasama ang iba pang politiko. Base sa pahayag ni Philip, mananatili ako sa PDP hanggang sa huli kong hininga. Tandaan ninyo. Maraming salamat po. Ako po si Philip Salvador, hindi po ako abogado, hindi po ako doktor, hindi po ako engineer, ako po'y isang artista ng PDP na magiging epektibong magserbisyo sa mga Pilipino. At dahil dito sa mga binitiwang salita ng aktor, ay kaliwa't kanan ang basyang sa kanya na bago raw siya magsilbi sa bayan, ay unahin muna niyang padalhan ng sustento ang anak na si Joshua kay Chris Aquino, na 29 anyos na sa darating na ika-4 ng Hunyo. May nagsabi pa na hindi ulit mananalo ang premyadong aktor, dahil hindi niya kayang gampanan ang pagiging ama sa anak na si Josh, kaya paano niya pagsisilbihan ang bayan? Ayon kay Christy Fermin, huwag po nating mamaliitin si Philip Salvador, kasi malay natin na baka ang kapalaran ni Robin Padilla, ay maging kapalaran rin niya, di ba? Ayon pa kay Nay Christy, heto naman po ay pinapakinggan naman naming ang komento, na kung si Joshua nga hindi mo sinusustentuhan, ito pa kayang Republika ng Pilipinas ang makaya mong tulungan at suportahan. Marami po tayong kwento na hindi alam tungkol kay Kuya Philip at kay Chris Aquino at kay Joshua. Hindi po yan lantad sa publiko at alam po namin, at siguro nga po kapag malapit na talaga ang eleksyon sasagutin isa-isa ni Kuya Philip, yung mga ibinabato sa kanya. Dagdag pa ni Christy Fermin, kung natatandaan pa ninyo mga kachika, nung magkahiwalay po sina Kuya Philip at si Chris Aquino, wala po tayong narinig kay Chris na marahas kagaya nung naghiwalay sila ni Mayor Joey Marquez at saka ni James Yap. Ang tindi po, pero kay Kuya Philip, tahimik no. Wala siyang sinabing wala siyang sustento kay Josh, bakit? Kasi po nung mga panahon na yon may pera si Kuya Philip. Meron siyang pera, hindi siya po pwedeng laitin ng kampo ni Chris Aquino. Naalala ninyo di ba, pag gumagawa ng pelikula ang mga artista, meron sa kontrata ang nakalagay na ang TV rights ay akin. Ako ang may karapatan na magbenta ng kopya sa mga TV stations. Pagbubunyag pa ni Nay Christy, nung nagsasama na sila ni Chris Aquino ay ibinenta niya yan sa isang network at umabot ng 35 million pesos plus, malaki di ba? Kaya hindi pwedeng sabihin ni Chris Aquino na nung magsama kami ay wala siyang pera, at ako ang bumuhay sa kanya. Hindi po natin naringgan si Chris ng mga ganong salita, kasi hindi naman totoo yun. Saka yung sinasabing hindi ka na nga nagsusustento, yun pa kayang taong bayan ang asikasuhin mo. Meron po kayong hindi alam na kwento, bukod po dun sa pinagbentahan ng kanyang TV rights ng mga pelikula niya, sabi pa ng host. Nasambit noon ni Chris na kaya niyang palakihing mag-isa ang anak na si Josh, dahil nawalan ng pera noon ang aktor matapos mawalan ng trabaho. Paano mo tutulungan ang anak mo kung ganung jobless? Tapos sinabi pa ni Chris, na kaya niyang palakihin ang anak, saad pa ni Nay Christy. Kaya sa mga bumabatikos kay Philip Salvador, manahimik kayo, kasi wala kayong alam.